morning mga kapamilya. Welcome gid sa Sikat Ka Iloilo Thursday morning para sa aton tanan. May 9. Good morning, Gail. Good morning, Reg. And good morning sa aton mga kapamilya. I'm sure medyo mabulubog na ang aton nga gabi. Ganing sa iban sa aton mga kapamilya nagatulog pa. Hindi gani bagulang bugtaw. Agud magkuha sang ila mainit nga kape. Ay, importante good vibes kag good gid ang pagbugtaw nila, Gail, because we have a good day ahead of us. No? Thursday morning, madamo kita sang in-store para sa inyong tanan. Yes, mga kapamilya, subong aga aton nga pagaistoryahan ang sambuwa diri sa Sikat Ka Iloilo. Oo, kag Gail, 4 days ago, election na, kag dapat ka maginhanda kita sa pagboto sa mga lideres nga nagakaangay ibutang sa pwesto. Yes, always remember mga kapamilya nga ara sa aton mga kamot ang gahom sa May 13 election. Mabal pa ko tadi, with these two little hands. Pero hindi pwede matawagan little hands, you can make a difference in the field of politics in the country. Oo, dapat aga pa kita, aga pa maligo, aga pa mamahaw, kag aga pa magkado sa mga voting centers or specifically sa mga voting precincts agad sa paghatag kag pagpili sa mga leader na dapat atong butuhon. Yes, para at the end of the day, mabantay na lang kita sa resulta. Oo. Kung daog or hindi. Yeah. So, subungagang mga kapamilya, pag-istoryahan nato ng isa ka attendance sheet. Oo. Naging obra, di ba, sang UP and ABS-CBN. It's very, very interesting, Gail, because ang ining attendance sheet, ara ang mga pangalan sa mga kandidato, senatorial debates, forums, and one-on-one interviews. Kag kung makita sa mga screens ninyo, this attendance check was created by UP sa Halalan, a joint project of University of the Philippines System, kag ABS-CBN, of course, Commission. Kag based on the attendance check, mga kapamilya, ang top 5 nga gamay lang ang gin-attendan nga mga debates amo sanday Nancy Binay, Alan Cayetano, Jack Enrile, Sonny Trillanes, and Lauren Legarda. This is a check and double check sa kutob sa mga, kumbaga, nangin attendance nila or pag-attend sa nagkalain-lain ng mga forums, nagkalain-lain ng mga debates, nagkalain-lain ng mga activities, may kangtanan sa election, Gail. So nakita sa mga kapamilya. Yes. Kag kung tawon mo mga ang attendance, Reg, no? Ang may mataas nga attendance, amo ang manubo sa mga surveys. They have to really exert effort. Sige, sa mga medyo kulihot pa or ara pa sa ulihigil, dapat double time. Oh, who knows? May divine intervention. May may gamay na dara nga slogan diri sa Iloilo kung medyo kulihot ka. Ano na? Bakas lang gamay. Oo, bakas lang. Gusto ka na. Alright, mga kapamilya, subong aga ang last episode sang sambuwa sa Sikat Ka Iloilo. So dapat bantayan kita sa mga kapamilya ta. Kaya importante nga makilala naton kag mabatian ang mga plataporma de gobyerno sa mga kandidato sa pagka-gobernador, right? Yes, makaupod naton karon sa Governor Art Defensor Sr. and Congressman Ferge Beron. Mainit-init ang atong talakayon sa sambuwa naton sa buong aga. But before that, arian ang aton niya, Sikat Trivia. Mga kapamilya, did you know that Switzerland-based Shawish Jewelry has succeeded in crafting what they have billed as the world's first diamond ring? It's a 150-carat stone, which took 1 full year to carve. The ring is made entirely out of a cut and finished diamond, and this design has already been patented and cost approximately $70. Oh, $70 million. Beautiful, no? Iba na, I bet, Gail, hindi man lang gusto makabakal na. Because basically, it's mahal-mahal. Bisan makakita na lang. Yes. Kag usually, sa aton yung mga diamond rings, may isa lang kakat nga diamond. This time, all throughout, it's diamond. Oo. Ihutik mo lang karon sa akon kung pila na yung bilis ang diamond mo. Again, ang what you call this? The Titanic. Alright, mga kapamilya, not everything that glitters is diamond or gold. Gani sa May 13, bisa nag-glitter pa sila. Aton gid sila kilalahon. Correct. Kag dapat kilalahon man ang mga importante nga mga plataporma de gobyerno nga syempre makabenepisyo para sa aton tanan. Ang inyong ginahulat ng mga mainit ng balita nga natipon sang ABS-CBN News Team ang masulod na sa una naman ko. Mga kapamilya, magabalik pa ang Sikat Ka Iloilo.
Subong nga Webes sa Sikat Patrol. Mga kandidato sang una, ginaligar ginbalabagan sang isa ka mayoralty candidate nga mag-agi sa isa ka lugar sa San Dionisio. Korte Suprema nagpagwa sang temporary restraining order sa pagpatuman sang liquor ban. Apat ka mga salakyan nagkarambola sa Arevalo bangod sa madanlog na dalan. Mga kapamilya, yari ng mga balita dapat ninyong mahibaluan subong nga Webes nga adlaw. Mga kandidato sang Partido Una sa Banwa sang San Dionisio nga ginaligar ginbalabagan nga hindi makagwa sa isa ka barangay. Mayoralty candidate nga si Peter Paul Lopez sang Partido Liberal ang ginatudo likod sa insidente. Si Kenneth Ladiguhon, magabalita. Nabayluhan sang tensyon ang kaukos ng Partido Una sa Sitio Baybay, Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo kahapon sang hapon. Ang ining litrato suno kay incumbent Mayor Larry Villanueva ang magapamatuod nga ginbalabagan sa mga salakyan sa iya pangontra sa pagkaalkalde nga si Vice Mayor Peter Paul Lopez sang Partido Liberal ang dalan agud hindi sila makagwa matapos ang ila kaukos sa barangay. Ginapaso ni armado ang mga tinawo ni Lopez suno sa pila ka residente. Kita sang kuda mga isa nga may armas, pagpicture siya, kaya mo ito dumalagan sa dayon. Nagpaan na sila? Wala lang ko kakakuan, ari ko dito ang balsang pudang 45 yun. Apang sandig sa blatter entry ni Lopez sa San Dionisio Police Station, trespassing sila ginapanagihan nga duta ang ginhimo sang campus sa mga Villanueva. Nagreklamo sila nga, nagsumdito ang party, ang grupo ni incumbent Mayor Larry Villanueva, kag nagkanasang rally nga wala maka-ask permission sa ila. Ginpanginwala naman ini ni Mayor Villanueva. Although nga gusto namon tani ipagibato ang diretsyo namon, kay wala man kami nagatungtong sa ila duta. Ari kami sa salvage zone nga nagaagi sa duta man nga gindunar gani ni Inday Betty Lopez nga ginpasiminto ni tatay. So magwa na tani kami. Ti ano pagwa mo kay nagabalabag sila. Naglawig pa sa masobrato nga sa oras ang negosasyon sang kapulisan sa kampo ni Lopez. Antes ginpalin sinyang iya mga salakyan kag nakagwa ang mga Villanueva upod ang ilang mga kandidato. Sa karon naka-alerto ang kapulisan sa banos ng San Dionisio, ilabi pa nga ginpaidalom ini sa COMELEC election watchlist areas. Magapangayo naman sang assistant si Mayor Villanueva sa talatapan sang COMELEC bangod sa natabo. Kenneth Ladiguhon, ABS-CBN News. Sa ibang pabalita, Korte Suprema nagpagwa sang temporary restraining order sa pagpatuman sang liquor ban. Kahapon sa nagpagwa sang TRO ang Supreme Court sa implementasyon sang liquor ban. Kasunod naman ini sa reklamo sa dotaran ng mga kompanya sang ilimnon nga nagakwestiyon sa amendment nga ginhimo sang COMELEC sa probisyon sang Section 261 sang Omnibus Election Code. Sa orihinal nga probisyon, wala lamang kuntani kadlaw ang liquor ban. Apang nahimo ini nga 5 kaadlaw, mayara sang 1 kaadlaw ang COMELEC agad nga magkomento sa nasambit ka petisyon antes liwat nga magpagwa sa desisyon ng Korte Suprema. Magaumpisa kuntani ang liquor ban kay inasang kagahon, apang ini ang suspendido bangod sang TRO nga ginpagwa. Sa ibang pangabalita, PECO magapatigayon sang serye sa mga inspeksyon bilang pagpanghanda para sa eleksyon. Yaring report. 70 megawatts ang kinahanglanon nga supply sang kuryente sa adlaw sang eleksyon para sa kabugusan nga syudad sang Iloilo inisandig sa Panay Electric Company. Mas manubo ini kaysa normal nga 80 megawatts nga demand sa mga ordinaryo nga mga adlaw. Gani hindi iso para sa PECO ang load capacity sa adlaw mismo sang Mayo 13 bangod pista opisyal ini. Mas ginatutukan karon sang PECO ang pagsikyar sang 69 kV line sa bugos sa syudad sang Iloilo agod nga mapasiguro nga malikawan ang brownout sa tion sang piniliay. May gindesignated kaming troubleshooters, gindugangan namon ining numbers ang teams nga magalagaw. Maga-request man sang pulis ang PECO bangod sa seguridad sa mga vital installations nila. Nag-aapila man ang PECO nga likawan ang pagpalupad sang borador sa sulod sang 5 kaadlaw. Ang makasabot pa sa ilang mga linya nga posible mangin rason sang brownout. Ang thermal scanning, malantaw naton kung anong kondisyon sa aton linya, no? Pero kung ang gapalupad ka borador, magpalupad sa weekend, yung tapos ang aton inspection, amo nang daw medyo problema nga nakita namon. That is why sa Sunday,
mapalibot pag kami another team to check some facilities for kites nga nagsablay sa aton nga linya. Panindugan pa ni Pastolero, wala sang ginadampigan nga mga politiko ang Panay Electric Company, gani wala sang pagpangsabutay nga matabo. Base ini sa pila ka makalangkag sang politiko. Kaangay sang kadaman, naka-high alert status man ang Panay Electric Company sa adlaw sang eleksyon. Reggie Adosto, ABS-CBN News. Mag-utod dakop sa bypass operation sang PDEA sa Banwa sang Dumangas. Si Joyce Clavisillas, magabalita. Natado kita nga impormasyon ang ginbuyan sa mag-utod nga Raydan kag Daryl Padilla sa news team. Sila ang nadakpan sa buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Tabukan, Dumangas. Nabaklan ang duha sang isa ka sachet sang ginapatihan shabu kag na-recover pa sa ila ang 4 ka mga sachet kag nanari-sari nga mga drug paraphernalia. Oo, mayroon na. Dugay nga na ginahin mo. Hindi, Suro sa PDEA, magluwas nga nagagamit kag nagabaligya sang illegal nga droga ang duha, ginhimo naman nila nga drug den ang ilang nga puluyan. Paglapas ang Dangerous Drugs Act ang panumbungan nga pag-aatubangon sa mag-utod nga Padilla. Joyce Clavisillas, ABS-CBN News. Apatanan ka mga salakyan na nagkarambola bangod sang madanlog nga dalan. Si Janelle Baclay, magabalita. Sunod-sunod nga nagbinungguan ay sa highway sa Barangay Santo Domingo, Arevalo ang 4 ka mga salakyan nga ini pasado las 10 kagabi. Madanlog abi ang karsada dugangan pa kag nag-ulan rason nga nagkarambula ang mga salakyan. Nagumpisa ang tanan sang ginbungguan sang elf truck kag ginamaneho ni Roger Bio ang nagaparking nga jeep sang pamilya 3 pesos. Suno kay Bio, nalang-alang ini sang gulpi lang nag-overtake ng isa ka salakyan nga iya nasugata gani naghingagaw ini nga magpreno pero dumanlogid ini kag bumunggo sa jeep. Nagtago lugar sa nag-overtake lang, nag-overtake kanay. Nagpaigad ako, pero wala kawid ako ng prino. Muna nga, dili ko yan nagkadto sa igad. Pero ang gilikawan ko yan, nag-overtake kanay mo. Wala pa man matapos ang pag-imbestigar sang kapulisan sa insidente. Aksidente man naging bungguan sang 10-wheeler fuel tanker ang likod sang elf truck. Pati ang patrol car sang Arevalo PNP ngayara sa igad sang dalan ang nadala sa mabugat ang karga nga gasolina sang tanker. Maginamaneho ni Creses Meneses rason nga bisa nagpreno pa ini. Dumanlog man ang iya salakyan. Buhay naman ko mahimo, kay may sugata man. Di kita yung mga tama. Layo pa man, nakapreparar na ko. Kaso lang, ang kasala ko lang, hindi ko ma-identify ang dalan kung danlo, kung hindi. Temporaryo ang ginkustodiya sa Arevalo PNP ang driver sang fuel tanker. Samtang panugyan naman sa otoridad, magdoble halong sa pagmaneho sa karsada, ilabi na kung nagaulan. Janelle Baclay, ABS-CBN News. Mga kapamilya ABS-CBN kag Philippine Red Cross Iloilo ang naglagda na sa kasugtanan para sa pagpasanyog pa sa blood donation campaign. Si Bea Zaragoza, magabalita. Ang sitwasyon sa Red Cross Iloilo kada adlaw, halos ginatos ang kinahanglan sang dugo halin sa blood bank. Apang, suro sa Red Cross, doble nga numero sang blood donors ang ilang kinahanglan. Agreement entered into and executed this 8th day of May 2013 by and between the ABS-CBN Corporation. Sa tuyo nga masabat ang kakulang sang supply sang dugo, nagakinahanglan man nga mapasanyog ang hibalo sang publiko sa importansya sang pagdonar sang dugo. Kailangan sang Iloilo Red Cross publicity para mag-invite sang aton mga pumuluyo na mag-donate sang ila blood. Sa bulig sang ABS-CBN Iloilo, target sang Red Cross nga maganyat ang publiko nga mag-ugyon sa kausa nga ini. Sa mga pumuluyo, pangagdagi kita, pangimbita kita. Help na nato ng aton mga programa kapin pa sa blood donation because we are here to save lives. Ang ini nga MOA signing, ang gintambungan sang Board of Directors sang Red Cross Iloilo, kag mga tiglawas sang ABS-CBN, kabayan sang kasugtanan, sa tunga sang Philippine Red Cross kag ABS-CBN, amo ang buylog nga pagpatigayon sang regular nga blood donation activity sa syudad. Sa paglagda sang kasugtanan, ginalauman sang Philippine Red Cross, nga mangin bastante ang supply sang dugo sa Iloilo. Bea Zaragoza, ABS-CBN News.
Ay iban pa mga balita na tipon sa ABS-CBN News Team. Bantayan karon sa hapon sa TV Patrol Panay Una sa balita. Mga kapamilya, masunod ng Sambua sa Sikat Ka, Iloilo. Mayong aga mga kapamilya, sa tuyo nga mapakilala sa publiko ang mga personalidad nga nagahandom nga magdumala sa Banwa, ginunsar sang ABS-CBN Iloilo ang Sambua 2013. Kag subungaga aton makaupo diri sa UPB Auditorium sa UP Iloilo City Campus. Ang mga kandidato nga nagapadalagan sa pagka-gobernador diri sa probinsya sang Iloilo. Aton sila kilalaw. Arthur Defensor Sr., isa ka abogado, anay kongresista sang Tercer Distrito, antes nangin, gobernador sang probinsya sang Iloilo. Serge Biron, isa ka doktor, anay board member antes nangin, kongresista sa Cuarto Distrito. Liwat ko nga ginapakilala sa inyo aton sini mga kandidato sa pagka-gobernador sa probinsya sang Iloilo. We have here incumbent Governor Arthur Defensor Sr. sang Partido Liberal. Nagsubuman ang iya sini nga kasumpong nagikan sa Partido United Nationalist Alliance, Congressman Ferginel Biron. So bago ko pakilala aton sini nga mga panelista, I would like to take this opportunity nga magaboy sang una sini nga pamangkot sa inyo nga duwa. Ang pamangkot amo ini, gentlemen, nga ikaw kag hindi ang imo sini nga kasumpong ang dapat butuon sa taga-probinsya sang Iloilo. Let's have first the incumbent governor. Go ahead, sir. Kaya nagapatik ko that I am the better candidate. Kag sa akong pangalagad sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ang tanan nga akon ikasarang, ang akong eksperyensya, ang akong alam, ang akong kapisan, ginhalad ko sa bugos nga pumuloy sa bilog nga probinsya kang Iloilo. Kag ang akon nga nahimo na sa sulod lang sang kulang-kulang sa 3 ka tuig, we have done a lot for the province of Iloilo. Kag sa akon pagpungko, ang akon promisa sa kampanya nga tagaan ko sang reforma kag pagbago, that has already happened. It is no longer a political statement, but it is now a reality. Alright. Madamo salamat, incumbent Governor Arthur Defensor. Congressman Biron, sir. Yes, Ali, good morning to everyone. If Governor Defensor is saying that he is the better candidate, I am the best candidate. No force on earth can stop an idea whose time has come. The idea of a doctor becoming a governor in the province of Iloilo has come. For many years, for many decades, nakita natin sa malawig nga panahon, thousands of lives were wasted because hindi naton maatipanan ang aton programa sa ikayong lawas. Wala sa makaintindi sini na magpatuman sang programa sa serbisyo sang ospital, serbisyo sa aton nga mga gabaltian kag nagamalasakit. It takes a doctor to understand what illness, what disease is all about. Amo ina nga sa ini nga eleksyon nag-abot na sa painuino kag panghuna-huna sang tanan nga mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Maraming salamat, Congressman Biron. Mga kapamilya, patilaw pag ilamang ina nga mga pamangkot kag this time aton sini nga ipakilala aton sini nga mga panelista. We have here from PPCRB Mr. Mark Inayan. Kag subong man siyang pag-aopda ni Mr. Chris Montaño sang Civil Society Group, kag Ma'am Lea Lara sang Iloilo Business Club. Banwa ang ila sini nga mga pamangkot kag pila pagid ka mga isyu ang bantayan sa pagbalik sang Sambua 2013. Bilang mayor ng San Juan,